Sabihin mo sa kanila na maglalabas ako, pati ikaw. May bagong lalabas sa ika-17 ng Oktubre. May bagong video at detalye sa malaking federal na kaso, kung saan ayon sa mga prosecutor, tinutukan ni Pusha T ng baril ang dating kasamaan niyang si Gucci Mane para makaalis sa recording contract. Habang nilalabanan ni Pusha T ang paglaya bago paglilitis, mas maraming di umani maling gawain ang ibinubunyag ng gobyerno, dahilan para sabihing di siya mapagkakatiwalaan sa labas. Sinuri namin ang bagong dokumento para maihatid sa inyo ang pinakabagong balita sa kaso, at makakasama natin ang abogadong si Bradford Cohen na kumakatawan kay Pusha T. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Webb. Kung sinusubaybayan ninyo kami sa Law and Crime, mapapansin ninyong agad naming inilalabas ang mga clip tungkol sa mabilis na umuunlad na kwento. Kung mahilig kang gumawa ng content o mag-post sa social media, baka iniisip mo paano namin ito nagagawa. Gumagamit kami ng Opus Clip. All-in-one AI editor ito na pinapadali ang pagputol, paggawa, at upload ng video sa anumang platform. Ginagamit ng Opus Clip ang AI para gumawa ng B-roll, mag-reframe ng footage at linisin ng audio. Napakadali. Pumunta sa opus.pro/opus.pro/bin, mag-sign up, mag-upload, at sa ilang minuto, may perpektong clips ka ng handa sa TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip, ang iyong one-stop shop. At ang pagkakaroon ng tool na tulad ng Opus Clip ay nangangahulugan ng aming mga producer ay maaaring magbigay sa iyo ng viral na mga update tungkol sa korte agad-agad. Ito ang pinakamakapangyarihang tool para magbahagi ng mga ideya at mag-edit na parang professional. Pumunta sa opus.pro/ o opus.pro/sysdig para sa libreng isang linggo at 50% off. Napanood mo na ba ang viral na clip na ito? Malamang oo. Na yon, hindi pa tiyak kung saan ito galing o paano nakuha ng mga content creator, pero pag-uusapan pa rin natin ito. Ipinapakita raw nito ang sandali ng tutukan umano ni Pusha T o Lontrell Williams Jr. at mga kasamaan niya ng baril si rapper at record executive Gucci Mane. Ayon sa mga ulat, nangyari raw ito dahil gusto ni Pusha T na makaalis sa kanyang recording contract. Ngayon, tatawagin natin si Bradford Cohen, ang abogado ng mga sikat, na minsang naging kinatawan ni Pusha T sa kasong ito hanggang kamakailan lang. Pero kukunin natin ang kanyang pananaw tungkol dito. Pero panurin niyo na lang mismo ang video. Kasing ka na, tapos na yan. Tapos na yan. Ipaalam mo sa kanila na may ilalabas ka. Ilalabas. Alam mo yon? May bagong ilalabas sa 10/17. Shoutout sa mga totoong tao na di gumawa ng pulis na kalokohan. Sabihin mo sa kanila ang nangyayari. Dinawalam natin at tapos na. Tumalong ka. Sabi mo, gusto mo maging kulang droga. Pirmahan mo papel, pirmahan mo at tapos na. Kinumpirma namin ang clip gamit ang screenshots mula sa federal na dokumento na nagpapakita ng parehong tao sa parehong studio. Dahil sa screenshot, yung lalaking hawig kay Gucci Mane ay tinakpan ng muka at may label na RD. Kaya malamang Roderick Davis ang tunay niyang pangalan. Si Pupucci ay sinasabing makikita rin umano na suot ang kanyang paboritong balaklava. Makikita rin na si DeMarcus Glover, isa sa mga akusado ayon sa autoridad, ay malapit kay Gucci Mane at may hawak umanong malaking baril. At sinasabi ng mga autoridad na si Rodney Wright Jr., na kilala rin bilang Big 30, ang siyang aktwal na nagre-record. Alam natin nagsumite ang federal na taga-usig ng USB na may digital ebidensya sa korte noong Hunyo 25. Malaking pagigting ito sa kaso. Ito ang pinakabagong ebidensya laban kay Pusha T dahil siya ay naakusahan ng pagplano ng di umano'y walang takot na kidnapping at pagnanakaw. At ang dahilan kung bakit lumabas kamakailan ng USB ang video at ang ebidensya ay bilang tugon sa kahilingan ng legal na koponan ni Pusha T na muling suriin ang mga kondisyon ng kanyang pre-trial detention. Dahil nakakulong si Pusha T mula nang siya at ang kanyang mga kasamang akusado, kabilang ang kanyang ama na si Lontrell Williams Sr. ay kinasuhan ng sabwatan para gumawa ng kidnapping. Kidnapping, sabwatan para gumawa ng pangkidnikil, at iba pang mga ganitong uri ng krimen. Ayon sa indictment, Jumano'y inayos ni Pusha T ang pagkikita nila ni Gucci Mane sa gusaling ito sa Dallas, Texas. Dito raw matatagpuan ang recording studio ng music label na 1017. Si Pusha T ay pumirma sa label noong 2021. Pero balita ay gusto na niyang kumawala sa kontrata. Ngayon, pinaparatangan siyang tinangkan iwasan ng kontrata dahil hindi siya dumaan sa abogado at ginamit daw niya ang banta ng karahasan para makuha ang gusto niya. Pagkatapos, inakusahan siya at ang umani mga kasabot na nagnakaw kay Gucci Mane at sa entourage nito habang paalis.
Ang pagdating ng akusado sa gusali ayon sa ulat ay nakuna ng security cameras ng gusali at ang mga screenshot ng footage ay isinama sa reklamo kriminal. Bago ito, isang threatening text na isinama ng gobyerno bilang tugon sa hiling ni Poo Shiesty para sa piyansa, na umano'y nagpapakita ng plano habang ginagawa pa lang. Ayon dito, si Williams Jr., na kilala rin bilang Michael Myers, ay tinatalakay ang pangangailangan ng 630 o certified na pinaniniwala ang tumutukoy sa certified gang members para sa Sabado, Enero 10, 2026. May isa pang nagsabi, nakuha ko na ang CAT at TRX. Naniniwala ang mga piskal na ang CAT ay tumutukoy sa 2020 Dodge Charger Hellcat na pagmamayari o di umano'y pagmamayari ng ama ni Rodney Wright na nakita sa kamera na umaalis sa gusali, na ayon sa reklamo kriminal ay pinangyarihan ng krimen. Ayon sa mga investigador, kinuha ng grupo ang mga mamahaling gamit ni Gucci Mane at iba pang biktima tulad ng kwintas, kadena, relo at Louis Vuitton na bag. Ayon sa mga piskal, lumitaw kalaunan sa social media page ng akusado ang parehong gamit. At sa kabila ng maaring tawagin mo muli, inosente sila hanggat hindi na patutunayan nagkasala. Pero maaring tawagin na tila dagsa ng ebidensya laban sa kanya, ang legal na koponan ni Poo Shiesty ay lumalaban para may labas siya sa kulungan. Tinanggihan ng hukom ang piyansa ni Poo Shiesty noong unang bahagi ng taong ito. Ngunit gusto ng mga abogado niya itong ripasuhin. Na-move din ang kanyang paglilitis sa Pebrero 2027. Maraming pwedeng magbago mula ngayon hanggang sa panahong yon. Pero sabi ng kanyang koponan, dapat siyang palayain sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyon hanggang sa kanyang paglilitis. Bago talakayin ng mga argumento, nais ko munang balikan at pag-usapan ang karanasan ni Poo Shiesty sa hustisya dahil mahalaga ito. Noong Abril ng 2022, isang federal na hukom sa Miami ang naghatol kay Poo Shiesty ng 63 buwan, kaya't mahigit 5 taon sa kulungan. Bilang bahagi ng plea deal, umamin siya sa felony count ng sabuatan para magmay-ari ng baril na gagamitin sa marahas at drug trafficking na krimen. Batay sa kaso, pinaniniwala ang kasali si Poo Shiesty sa grupong bumaril sa 2 tao at nagnakaw ng droga at mamahaling sapatos sa isang hotel sa Miami-Dade County noong 2020. Si Poo Shiesty ay pinilaya mula Bureau of Prisons noong Oktubre noong nakaraang taon. Lumagdaw mano ang rapoy ng mga papeles noong taglagas na naglalaman ng mga patakarang dapat sundin habang nasa home detention. Ayon sa mga papeles, pumayag si Poo Shiesty at sinabi niyang hindi siya iinom ng alak. Ako ay sasailalim sa urinalysis o alcohol testing kapag hinihingi ng RRC probation. Sa motion para sa pagsusuri ng pre-trial detention, sinabi ng legal team ni Poo Shiesty na nag-report siya sa lahat ng kinakailangang urinalysis at hindi kailanman nagpositibo. Sinunod niya lahat ng kondisyon ng home detention nang walang paglabag. Ganito ang sitwasyon. 2 panig, ayon sa taga-usig ng Texas, hindi raw sinusunod ng rapper ang patakaran. Nagsumite ang federal na otoridad ng ebidensya sa korte, kabilang ang ulat ng umano'y pagtanggi ni Poo Shiesty na sumailalim sa urinalysis tests sa VOA o Volunteers of America na may kontrata sa BOP. Halimbawa, ayon sa isang ulat, at quote, ang kliyente ay inabisuhan noong Marso 21, 2026 ng umaga na kailangan niyang mag-report sa pasilidad ng VOA para magbigay ng UA. Kinagabihan, muling tinawagan ng kliyente para paalalahan na mag-report para sa UA. Sagot ng kliyente, wala siyang masasakyan dahil wala ang producer niya sa bayan. Tinanong ng kliyente kung pwede siyang mag-report kinabukasan ng umaga. Sabi ko, kailangan ko munang humingi ng paintulot at tatawagan ko siya pabalik. Pagkatapos kong kausapin si Miss Blair, pumayag siyang mag-report ang kliyente kinabukasan ng umaga. Kinontak ko ang kliyente at ipinaalam na kailangan niya mag-report sa Marso 22, 2026 alas 10 ng umaga. Sabi ng kliyente, naintindihan niya. Noong Marso 22, 2026, bandang alas 8:01 ng gabi, hindi pa rin dumating ang kliyente. Ayon sa isa pang ulat, noong Nobyembre 2025, bandang alaisa, 39 ng hapon, hiniling kay Lantrell Williams na magbigay ng sample ng ihi. Ang ibinigay na sample ay malamig at hindi umabot sa pagitan ng 90 hanggang 100 degrees. Ipinaalam ito sa supervisor na nagpayang itala ito bilang pagtanggi. Ipinakita raw ng gobyerno ang mga text message na di umano'y ipinadala ni Poo Shiesty bilang ebidensya na umiinom siya kahit may patakaran laban dito. Halimbawa, isa raw sa mga ito mula Oktubre 13 sinasabi, "Hi at lasing." Oktubre 18, "Lasing ako." Enero 25, "Nalalasing." At sa isang usapan,
na tila mula Enero 31, tila nag-text si Pooh Shiesty ng, "Anong balita? Kakagising ko lang, wasak ako." Sumagot ang tao, "Lasing ka, LMAO." At ayon sa ulat, sumagot si Pooh Shiesty, "Oo pare, nawalan ako ng malay sa studio, alam mo pa?" Ayon sa ulat, naaksidente raw sa kotse ang rapper noong Pebrero habang lasing. Bago na namang paratang ito, may isang text thread na isinama sa motion ng gobyerno na may palitang, "Naaksidente ako. Ano ba yan? Grabe, lasing ka ba?" "Oo, pero may bumangga sa akin." Kaya tingnan mo, ayon sa alegasyon, hindi raw siya sumunod sa mga kondisyon ng paglaya, di ba? Yan ang paratang. At ito pa, sabi ng federal na autoridad, si Pooh Shiesty ay di umano'y nakipagsabuatan sa case supervisor para makakuha ng day passes. Ayon sa tugon, natuklasan ng mga investigador na si Williams Jr. ay may hindi angkop na relasyon sa isang VOA case supervisor at ang empleyado ng VOA ay tumulong maglabas ng pekeng day passes para makabiyahe si Williams Jr. sa mga lugar na hindi aprobado habang dapat ay nakakulong siya. Umabot ang maling gawain na ito hanggang sa mismong araw ng pagdukot noong Enero 10, 2026. Noong araw na yon, nagbigay ang empleyado ng 3 day passes kay Williams Jr. at 19 na beses niya siyang kinontak sa maghapon. Tinanggal siya ng BOA dahil sa ginawa niya. Naisip ko, siya kaya ang magiging pangunahing saksi sa paglilitis? Ano pa ang sinabi ng depensa kung bakit dapat palayain si Pooh Shiesty? Sabi nila, ang pangunahing saksi sa kaso. Binawi ni Gucci Mane ang kanyang pahayag. Ayon sa kanilang motion, alisin ang ebidensyang wala ang gobyerno. Ang natira ay ito. Si R.D. Roderick Davis o tila si Roderick Davis ay nagsabi sa pulisya ng Dallas noong gabi ng Enero 10 na si Genong Williams ay nagtutok ng baril sa kanya. Pinilit siyang pumirma para kumalas sa kontrata at ninakawan siya ng kanyang mga alahas. Ang pahayag na yon na ipinasa ng isang FBI agent na wala sa insidente at hindi nag-interview kay RD ang kabuuan ng kaso ng gobyerno sa pangunahing krimen. Inamin ni Special na Ahente Hanson na 4 na buwan matapos ang insidente, hindi pa kumuha ang FBI ng formal na pahayag mula sa 5 di umano'y biktima. Si RD, ang lalaking nasa sentro ng kasong ito, ay nag-post sa social media at itinanggi ang mga paratang, pati na ang bersyon ng gobyerno sa mga video niya. Ayon sa depensa, ipinakita pa niya ang di umano'y ninakaw na alahas na para bang nasa kanya pa. Walang alam si Agent Hanson sa mga post na ito at kinumpirma niyang walang kahit sinong FBI na nakipag-usap kay RD matapos lumabas ang mga yon. Ang saksi na hayagang binabawi ang reklamo ay hindi simpleng issue sa ebidensya, kundi malaking problema. Kung totoo ito, malaki ang epekto sa kaso ng federal na prosekusyon. Tandaan, hindi lang si Gucci Mane ang sinasabing biktima ng umano'y panghinghikil na ito. Sa katunayan, isang lalaking tinukoy bilang CW na umano'y security guard ni Gucci Mane ay nagsumite ng impact statement sa korte na humihiling na huwag palayain si Pooh Shiesty. Sinulat niya na bago ang insidenteng ito, binigyan ng second chance si Genong Williams at pinayagang magpiyansa na may monitoring conditions. Kahit sa ganung kalagayan, muli siyang inakusahan ng panibagong krimen na nagdulot ng pagkakabaril sa isang tao. Natatakot kami ng asawa ko kung ano magiging takbo ng isip niya kapag pinalaya siya. Mula nang mangyari ang insidente, napapansin kong lagi kong binabantayan ang mga sasakyang dumadaan sa harap ng aming bahay. Nag-aalala na baka siya o sinumang konektado sa kanya ay tangkaying saktan ako o ang aking pamilya. Mayroon akong maliliit na anak. At dahil sa takot na ito, milimitahan ko ang kanilang kakayahang lumabas at mag-enjoy sa mga normal na gawain na dapat sana nilang ginagawa. Tagalang-galang na hukom, hinihiling ko po na isalang-alang ninyo ang aming kaligtasan sa inyong desisyon sa piyansa. Naniniwala ako na kinakailangang manatiling nakakulong si Genong Williams upang maprotektahan kami at maiwasan ang anumang karagdagang panganib. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras upang pakinggan ang aking mga saloobin. Magalang na sumasahi nyo, CW, biktima at nakaligtas mula sa Texas. Ganito kasi, umaasa ang depensa na mapatawan siya ng home confinement. Gusto nila ng mga kondisyon na katulad ng naranasan niya matapos siyang makalaya mula sa kulungan. Kaya 24 na oras na home confinement, GPS monitoring at tuloy-tuloy na third-party monitoring na pinamamahalaan ng isang retiradong espesyal na ahente ng FBI at isang retiradong espesyal na ahente ng DEA. Maaring magpiyansa si Pooh Shiesty gamit ang hanggang 8 ari-arian. Iminungkay ng team niya na isuko niya ang travel documents at pasaporte
magpatupad ng no contact order sa mga umanay biktima at co-defendant bilang kondisyon ng paglaya. Ngunit tumugon ang gobyerno. Naglabas ang gobyerno ng 25 pahinang tugon na may ebidensyang kinuwestiyon ng ilang argumento ng depensa. Halimbawa, sinabi nilang natuklasan na ang tinatawag na release of contract na ayon sa depensa ay hindi kailanman nahanap. Na tila ang sinasabing video ng insidente ay susuporta doon. Ayon sa prosekusyon, kahit may ankle monitor si Pooh Shiesty, hindi ito nakapigil sa umano'y paggawa niya ng krimen. May suot siyang ankle monitor nang maganap ang di umani pagdukot at pagnanakaw. Kaya tingnan mo, hindi pa nagdesisyon ng hukom kung papayagan ng piyansa. Pero alam mo, tututukan namin ito at titingnan kung ano ang mangyayari. Sige, may espesyal tayong panauhin. Gusto kong batiin si Bradford Cohen. Hindi lang siya criminal defense attorney ng mga sikat, kundi naging abogado rin ni Pooh Shiesty sa kasong ito. Salamat sa oras mo. Masaya kang makita. Isa itong malagang pangyayari. Ibig kong sabihin, nung huli tayo nag-usap tungkol dito, may tanong. Ano ba talaga ang hawak ng gobyerno? Ano ang ebidensya nila? Siyempre, Ibig ko sabihin, parang may video sila at parang may kopya sila ng kontrata. Mukhang mahihirapan ang depensa. siyempre, may ilang paraan para tingnan ito. Nung isinampa ang kaso, kaya ko naisip na minadali at hindi maayos ay dahil wala pa sila ng mga ito noon. Hinahanap pa lang nila noon. Hindi sila kumuha ng search warrant para makuha agad ang mga ebidensya. Hindi rin sila kumuha ng mga search warrant para sa mismong mga lokasyon. Hindi talaga nila ginawa ang trabaho nila nung una sa kasong ito. Ang ginawa lang nila ay naglabas ng indictment. Kaya ang una kong argumento noon ay wala silang mga ebidensya nito, na totoo namang wala sila. Mula noon, malinaw na ginawa nila ang trabaho nila at nadiskubre ang mga bagay na ito. Ngayon, magiging hangal ako kung sasabihin kong, wow, maganda itong video na ito para sa depensa. Dahil hindi naman. Pero sa kabilang banda, sinabi ko sa bond hearing na kahit may lahat silang ebidensya, hindi pa rin ito sapat para maging federal na kasong kidnapping. Hindi tugma ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa ebidensya at aktwal na elemento. Kaya legal talaga ang argumento. Naintindihan ko ang pananaw ng publiko at nag-post ako sa Instagram ko ngayon at ang opinyon ay parang tapos na siya. Parang Diyos ko, sangkot siya sa kung ano-anong bagay. Hindi nila gets ang legal na argumento. Ngayon, baka kaso ito ng Estado at may mga argumento pa sila. Maaring may iba pang federal na kaso na dapat isinampa, pero hindi dapat federal na kasong kidnapping. Ipaliwanag kung bakit dito bagay doon. Kaya para magkasya sa federal na kasong kidnapping, kailangan may benepisyo at kailangang mapatunayan ang benepisyong iyon. At ang benepisyo nila, ang teorya nila tungkol sa benepisyong ito, yun ang isang elemento sa totoo lang. Ang pangalawang elemento ay may kinalaman sa isang uri ng Interstate Commerce Clause na nagkakabisa. Hindi nila mapapatunayan na ang mga sandata ay ginawa sa labas ng Texas, na karaniwang dahilan para dalhin ang kaso sa federal court tulad ng kidnapping. Dapat ito'y makaapekto sa interstate commerce. Kaya ang sinasabi nila, baka yung mga cellphone nila ay ginamit sa komunikasyon. Nag-uusap sila gamit ang cellphone nila. Pero wala namang saysay yon dahil hindi naman nila ipinakita ang alinman doon. Paano naman ang pagbiyahe? Kaya dapat nilang patunayan na naglakbay sila para mangidnap o gumawa ng krimen, ngunit hindi nila ito napatunayan. Yon ang orihinal kong argumento at may mga kasong sumusuporta rito. At talagang naminiwala ako na napakalinaw ng argumento ko. Pero ang korte, ayaw lang talaga niyang isaalang-alang yon. Nakita niya na pumasok ang FBI agent at sinabi may kidnapping. Kaya sinabi na rin niya na may kidnapping. Yung mismong hukom sa kaso na tumingin sa ebidensya noon ay nagsabi, hindi ko nakikita kung paano ito naging federal na kaso ng kidnapping para kay Big 30 at kay tatay ni Pooh noong kanilang bond hearing. Umapela sila sa hukom na nagsabing walang federal na kaso ng kidnapping dito. Bibigyan ko sila ng piyansa. Kaya yun pa rin ang argumento hanggang ngayon. Meron pa bang ibang federal na kaso na pwedeng tingnan? Oo, pero ginawa ito ng pabigla-bigla at magulo. Dapat sana ay tama na agad ang sakdal at mga paratang mula pa lang sa simula. Sa tingin ko, mas magiging maayos sana ito para sa depensa at mas maayos din para sa gobyerno. Pangingikil, eksperimento, o sabwatan para mangikil ba ito? Sa tingin ko, may mga argumento para dyan at sa mga isong yan. Muli, haharapin mo pa rin kung ito ba ay federal na pangingikil o kasong pangingikil sa ilalim ng batas ng Estado. Sa tingin ko, may ilang mga issue doon, mga legal na issue na kailangang itaas sakaling magkaroon ng apela o kung may mga bagay na ganun. Ngayon, ang X factor dito ay marami ang mga akusado. Kapag marami ang akusado,
Alam mong tulad ko na ang pinakamainam para sa kriminal ay krimeng iisang tao lang ang gumawa. Ang pinakamasamang krimen ay iyong ginawa ng 8 dahil sa 8 iyon, malamang 7 ang magsusumbong laban sa isa. Sa tingin ko, mas concerned sila na itong mga tao ay magtuturo kay Pooh, tatay niya, o kay Big 30 dahil sila talaga ang target nila. Yung iba, parang hindi ganun kahalaga. Baka wala rin silang pera para sa magagaling na abogado. Maraming bagay ang nangyayari sa ganitong mga kaso kung saan maraming co-defendants na nagsisimula ng magkahati-hati o magkagulo sa puntong iyon. Kaya ipagpalagay muna natin, sabihin na lang natin sa teoryan ito, na tumutugma ito sa mga federal na kaso. Ilagay na lang natin yan saglit. Kung titingnan ko ang video na ito at iniisip ko, paano ipapaliwanag ng isang defense attorney ito? Isa bang argumento na hindi siya seryoso? Oo, hindi siya seryoso. Kakaiba talaga ang clip na ito. Makikita mo raw ang lalaking may baril, isa sa mga co-defendant. Nandun siya at tila sinasabi sa camera, malaya na ako sa kontrata. Parang kakaiba talagang video na yon. At alam mo, isa sa mga argumento ay na si Gucci Mane ay parang hindi sineryoso ito. Nag-post lang sa social media at ayon sa depensa, binawi niya ang mga sinabi niya tungkol sa nangyari. Paano mo mapapanood ng video na yon at masasabing hindi ito seryoso? Parang alam mo yon, parang, ewan ko hindi naman siya staged pero parang gimmick lang or parang, ewan ko kung may ibig sabihin yun pero mali ba ako tungkol doon? Hindi ka mali. Ibig ko sabihin, maraming paraan para tingnan ng video. Depende sa mga ebidensyang lalabas. Kapag tinitingnan ko ang video na ito, kung sasabihin nilang totoong video ito na hindi staged o hindi biro o mga ganon, na pwedeng magbigay ng mga argumento o may ebidensya na nagpapakita na hindi ito staged, heto ang mga isyong lumalabas, di ba? Una, ang sinabi ay, si Pooh raw ay may AK-47. Si Pooh daw ang pumipilit sa kanya na pumirma ng dokumento gamit ang AK-47. Sa video, walang armas si Pooh sa kamay niya. Inaangkin niya na siya ang nagvi-video. Sa pahayag, sinasabi nila na si Big 30 ang nagvi-video at si Pooh ang may hawak ng armas. Sinasabi rin nila na kinuha lahat ng alahas, na ang mga alahas ay kinuha bago o pagkatapos niyang pumasok sa studio. Makikita mo si Gucci o Diumanoy si Gucci na suot pa rin ang kanyang diamond na hikaw sa kanyang tainga. Isa raw yan sa mga sinabi niya na pinatanggal niya ang diamond na hikaw sa kanyang tainga. Kung ganun nga ang nangyari, bakit hindi na lang nila siya ninakawan doon mismo? Alam mo, pwede naman nilang patayin ng video at nakawan siya mismo sa studio imbes na hintaying lumabas pa bago siya nakawan. Marami pa ring issue doon sa video kahit pa ipagpalagay nating hindi kakaiba ang video na yon, pero sobrang kakaiba talaga. May isang lalaki na parang may baril at sinabing sabihin mo na pinalaya na ako sa kontrata. Ibig kong sabihin, isa pang argumento ay mukhang diretso lang base sa mga kwento. Base sa mga sinabi ng prosekusyon, parang tumutugma naman sa kwento kung ano ang nasa video na yon. Sinasabi rin niya na, sinabi ko na wala ka na sa kontrata mo. Sinabi ko na wala ka na sa kontrata mo. Kakaiba lang talaga yung kilos ng katawan nila. Kakaiba rin yung usapan nila. At marami na akong naging pag-uusap kay Gucci bago nangyari lahat ng ito. Naging magkaibigan kami ni Gucci nung una dahil ako ang abogado ni Pooh sa kanyang unang kaso. Talagang mahal ko si Gucci. Sa tingin ko, mabait siya. At nung nakita ko ang video na to, parang hindi ito si Gucci kahit pa may baril o wala sa eksena. Kilala ko si Gucci, yung dating Gucci. Hindi ko iniisip na ganito dapat nilapitan si Gucci. Na parang kalmado lang at sinabihan lang ng, uy, tapos na kontrata mo kahit ang daming nangyayari. Parang ang kakaiba talaga na si Gucci ay nasa ganitong posisyon. At naiintindihan ko na sinasabi ng lahat, andyan naman si AK-47, maraming tao dyan. Alam mo, sa totoo lang, dati si Gucci ay parang si John Wick. Alam mo yon, hindi yung marahas na John Wick, pero yung mindset na parang wala akong pakialam kahit milyon pa ang baril dyan. Ganun kasi si Gucci. Kaya hindi ko talaga minamaliit si Gucci. Hindi ko inakala na ilalagay lang niya ang kamay sa bulsa at sasabihin, oo. Ayos lang ako. At wala akong pakialam kung sino ang nasa kwarto. Pero yun ang magiging pamagat ng YouTube para sa video na ito. Alam mo, si John Wick ay ang bago, pasensya na. Si Gucci Mane ang bagong John Wick. Tingnan mo, lahat ng ito ay nangyayari dahil sa pre-trial detention, di ba? Lahat ng ito ay tungkol sa kung dapat bang magkaroon ng pagbabago sa pre-trial detention ni Pucci. Dapat mo siyang palayain? Magkaibang rules of evidence sa pre-trial detention at sa pagtukoy kung may kasalanan ng isang tao lampas sa makatwirang pagdududa. Sa tingin mo ba sapat na ito para patunayan ng prosekusyon na hindi siya dapat palayain o magkaroon ng pagbabago?
Sa tingin ko, mas mabigat ito sa panig ng gobyerno. Sa palagay ko, may kailangan pang gawin ang depensa. Magpapatawag ako ng mga tao para sa bond hearing. Hayaan silang tumutol kung sino ang katawagin mo. Gusto kong malaman kung ang mga nagbigay ng pahayag noon ay naninindigan pa rin. Sa tingin ko, mahalaga ito. At kahit nung bond hearing ko, nung nagkaroon ako ng bond hearing kasama si Poo, alam mo, yung ahente ng FBI ay nagsabi, wala pa akong naging contact sa kahit sinong biktima mula nung insidente. Wala rin akong naging contact sa kanila nung insidente. Nagbasa lang ako ng police report. Ginawa ko ang kinakailangang verifikasyon. At hindi pa siya ang gumawa ng report. Nagpresenta sila ng ahente ng FBI na hindi naman ang gumawa ng report, na hindi naman nagtipo ng anumang impormasyon, na hindi naman nagtipo ng anumang ebidensya. Talagang magulo at pabaya ang bond hearing. Sinuwerte sila dahil kampi sa kanila ang maestrado. Pero kung iyon ay sa harap ng isang hukom na talagang nakatutok at walang paglapastangan sa maestrado. Pero sa tingin ko, kung may hukom na talagang binibigyang pansin ang batas at tinitingnan ang mga ipinakita nila sa bond hearing na yon, sa tingin ko baka iba ang naging kwento. Alam ko namang sinasabi ng lahat, mahirap talagang laban yon. Ibig ko sabihin, pakinggan mo, lahat naman ng bagay para sa akin ay mahirap, pero doon pumapasok, alam mo na, kaya nga ako si Brad Cohen. Gusto ko talaga ang pagiging mapagkumbaba. Bago kita pakawalan, mahalaga ang kontrata, tama? Yung pinaprint sa tindahan. Sabi ng prosekusyon, heto na, may kopya na kami. Pwede naming ipakita. Importante ba yon? Sa tingin ko, malaking tulong yon sa kwento nila. Ibig ko sabihin yung paglabas nito, di ba? Oo. Sa tingin ko, nakakatulong ito sa kwento nila. Isa pa, hindi normal ang paglalabas ng ebidensyang ito at malinaw na hindi depensa ang naglalabas. Ang ebidensyang ito ay isinisiwalat sa media, malinaw na galing sa gobyerno na isa ring masamang galaw na ginagawa nila halos sa lahat ng kaso. Hindi nila kailanman pinapayagang ilabas ng depensa ang magagandang bagay, pero ang gobyerno laging inilalabas ang masama at hinahayaan lang ito ng mga hukom. Hindi talaga tinatalakay sa korte kung paano at bakit lumabas ang video, sino ang naglabas at paano ito nakuha. Halos walang, napakadalang lang na may investigasyon laban sa gobyerno. Pero kung isasantabi natin yan, ang pagkakaroon ng pisikal na kontrata ay tiyak na mahalaga, lalo na kung ito ay may pirma. Kung ito naman ay pisikal na kontrata lang na walang pirma niya, hindi ko alam kung gaano pa yon makakatulong sa kanila. Makatulong pa rin yun sa kanila kahit paano. Pero kung hindi ito ang pinirmahang kontrata, nasaan ang pinirmahang kontrata? Bakit hindi ito kailanman ginamit? Bakit hindi nalaman ng mga executive ng record label na tinanggal na siya sa 1017? Bakit hindi niya sinubukang maghanap ng ibang record label pagkatapos umano siyang tanggalin sa label ni Gucci? Kaya nagiging tanong ang lahat ng mga bagay na yan. Kung totoong nangyari ito gaya ng sabi nila, bakit hindi siya agad lumabas kinabukasan at nakipagnegosasyon sa Columbia Records, Sony o iba pa at sabihing wala na ako sa 1017, gusto kong sariling deal? Hindi naman yun nangyari. Wala ring email na nagsasabing, uy, magre-renegotiate tayo o katulad nito. Kaya tingin ko, malaking butas ito sa kaso nila. Posible bang manalo sa kasong ito? Hindi ko naisip na imposibleng manalo sa kaso. Laging may paraan basta tama ang presentasyon ng argumento at naisampa ang mga tamang musyon. Pwedeng hindi isama ang ilang ebidensya. Depende ito sa iyong galing sa batas. Hindi lang ito tungkol sa kwento ng gobyerno. Mahalaga rin malaman kung natugunan ba ang mga elemento at kung paano natugunan ang mga ito. Sige, tingnan natin kung anong mangyayari. May oras pa tayo mula ngayon hanggang Pebrero 2027 kung matutuloy talaga ang paglilitis sa panahong yon. Bradford Cohen, maraming salamat sa pagpunta at pagbibigay ng iyong pananaw tungkol dito. Pinahahalagaan ko ito gaya ng dati. Pinakamagaling. Si Jesse Weber ay laging pinakamahusay. Gusto ko yan. Salamat pare. Yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Pakisubscribe po sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o iba pang podcast platforms. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at sa News Nation show kong Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes alas 11 ng gabi Eastern Time. Kita-kits mga kaibigan!